Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna po ang lahat, huwag nating kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, and please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. 3 taon ng biyudo si Ferdinand, kaya't wala nang pumupuno ng pangangailangan niya. Ngunit wala na siyang planong mag-asawa pa. Hanggang sa isang gabi ay nag-overnight sa kanilang bahay ang dalagang pamangkin na nasa kolehiyo na. Close kasi ang dalaga sa nag-iisa niyang anak na dalaga rin, kaya't palaging naliligaw sa kanilang bahay ang napakagandang pamangkin. Huwag kang mag-alala. Safe po ako ngayon at walang ibang makakaalam ng gagawin natin kung hindi tayong dalawa lamang. Mapang-akit na saad ng dalaga kay Ferdinand. Hindi na naman maipintang makinis na mukha ni Leah nang mabungaran sa kanilang bahay. Ang panibagong lalaki na naman sa buhay ng kanyang ina. Galing siya sa eskwelahan at pagod ang isip at katawan niya sa mga lesson na binibigay ng mga professor. Iniisip niya rin ang tuition na siyang lagi ang nagbabayad. Pagkatapos ay ganito pa ang isasalubong sa kanya ng inang magmula ng mabiyuda kung sino-sinong lalaki ang kinakarelasyon. Sino na naman yung lalaki na yan, Hama? Hindi niya itinago ang pagkairita. Wala rin siyang pakialam kahit nakaharap niya lamang ang panibagong kasama ng kanyang ina. Hindi rin ito binibigyan ng respeto at kailanman hindi ituturing na pangalawang magulang dahil nag-iisa lamang ang kanyang papa. Leah, huwag ka namang bastos anak. Siya si Hector. 1 linggo ko na siyang nobyo. Ngayon ko lang kasi siya nadala dito sa bahay dahil busy siya sa trabaho at ngayon lang nagkaroon ng bakanting oras. Kaya respetuhin mo naman siya, anak. Gusto ako nitong mabigyan ng buong pamilya at nakahanda si Hector na maging ama para sa'yo. Inaya niya na rin ako magpakasal at pumayag na ako. Sunod-sunod na wika sa kanya ng kanyang ina habang pilit na inaabot ang kamay niyang pilit niya ring inilalayo rito. Pagak at may halok sarkaska ang pagtawan niya. Dahil linggo pa lang namang magkarelasyon ang dalawa tapos kasal na agad? Huwag mong asahan ang respeto ko dyan sa lalaking yan, ma. Dahil tansya kong 1 o 2 buwan lang itatagal niyan sa'yo. Hindi rin naman mapapalitan kung sinong lalaki. Kung sino mang lalaki ang ama ko. Dahil si Papa lang ang ituturing ko at nag-iisang ama na mamahalin ko. Umani ng tingin ang sinabing iyon ng kanyang ina. At ang ka-holding hands na boyfriend nito. Nangasim ang mukha niya at sinamaan na rin niya ng tingin ang babaeng magulang. Magsasalita pa sana ang ginang, ngunit tinalikuran na ito ng dalagang anak. Pasensya ka na darling sa dalaga kong yun. Rinig niya pang tura ng kanyang ina nang makalabas siya sa kanyang konkretong bahay. Nangaman niya pa ang nagpakahirap magtayo nun. Puno ng sarkasmo ang siya namang napatawa ng mahina nang marinig ang tila pagsipsip ng candy sa loob, hudyat na nagdadaop ang labi ng dalawa. Hindi na yun bago sa kanya, kung minsan pa ngayon nabubungaran niya ang inang gumagawa ng milagro sa salas, kasama ang kusino mang Poncio Pilato nitong nobyo. Iiling-iling na lamang niyang nilisan ang bahay. Sa bahay ng Tito Ferdinand na lamang niya siya magpapalipas ng gabi dahil hindi nga niya kayang masikmura ang bagong kinahihibagan ng magulang niya na hindi magawang mabuhay ng walang lalaki. Dinukot niya ang cellphone niya sa bag at binuksan ang data. Laking tuwa niya dahil online ang pinsang si Mia. Kaya nagtipa siya sa cellphone at sinabi rito makikitulog muna siya sa bahay ng mga ito. Malugod namang sinang-ayunan ng kanyang pinsang pareho ng course na kinuha niya, kaya't classmate sila nito. Ibinalik niya sa bag ang cellphone at agad nagpara ng jeep. Mga 5 minuto rin nga ang biniyahe niya. Nasa pool niya pa nga ang noo dahil 100 na lamang laman ng kanyang wallet. Pesting buhay to. Magulang pa nga hindi na sumusuporta dahil puro lalaki ang inaatupag. Leche! Sarap pagbenta ng kidney. Bubulong-bulong niyang sabi habang ang nilalakad ang eskinita papasok sa bahay ng pinsan. Lukot na naman ang noo mo. Hulaan kong dahil na naman kay Tita Daisy kaya ka makikitulog dito. May ngiti sa labing pinagbuksan siya ng pinsang si Mia.
Galing mo naman manghula, insan. Aniya na lamang at pumasok sa loob ng kabahayan. Pabagsak siyang naupo sa sofa na mukhang kabibili lamang dahil noong huling punta niya, lumapa ang sofa ng mga ito. Bago itong sofa nyo? Tanong niya habang nililibot ang tingin dahil hindi nga niya makita ang tiyuhin. Oo. Alam mo naman kasi yung si Papa, gusto palaging bago ang mga gamit. Aling nito na naupo na rin sa kanyang tabi habang nagtitipa sa cellphone na hawak nito. Kumain ka na pala? Sabik siya nitong tinapunan ng tingin. Hindi pa. Tipid niya ngang tugon dahil nakatuon ang atensyon niya sa cellphone ng pinsang bahagyang nakaharap sa kanya. Kaya't kitang-kita niya ang mensahe rito ng nobyo. Mahal talaga yung nobyo mo, no? Aniya na kinapula ng pisngi ni Mia. Agad dito itinaob ang cellphone at nagpalinga-linga sa paligid sa takot na baka marinig ng ama ang sinabi ng pinsan. Loko ka, Lia? Baka marinig ka ni Papa, malalagot ako dun. Mahina nitong hinampas ang braso ng dalaga na tinawanan lamang ni Lia. Sorry hindi nga pala alam ni Tito na may boyfriend ang dalaga niya. Biro nga niyang sinagot, kaya't itinangala ang pagbibiro dito. Titigil ako basta libre mo ko bukas $100 na lang kasi ang pera ko dito Ani rito na tinawanan naman agad ang dalaga. Halika sa kusina at makakain na tayo. Sakto lamang dating mo dahil hindi pa nga kami kumakain, ani nito at inila siya patungong kusina. Agad namang napalingon ang lalaking naghahain ng pagkain sa hapag. Wala itong pang itaas kaya't kumakaway ang mabato nitong katawan na alaga sa pag-eehersisyo. Lihim na napalunok si Lia dahil sa pandesal na nasa harapan niya. Noong una'y palihim na hinahangaan ito, bukod kasi nga sa mabait ito, mukha pang bata. Plus, ang ganda pa ng katawan. Mali ang pagpantasyahan niya ito, ngunit anong magagawa niya? Kung sadyang kapanta-pantas siya. Ang biyudong si Ferdinand at ni Minsay hindi naganap ng ipapalit sa yumaong asawa. Ikaw pala, Lia, kanina ka pa ba dumating? Pabalik na tumingin sa katinuan ng dalaga. Nalihim na papakagat sa kanyang labi. Kadarating ko lang makikitulog at makikikain ako rito sa inyo, pwede? Hindi niya nga nilagyan ng puwang ang pagsagot dito dahil para sa kanya, hindi pa naman ito matanda. Para iupo. Abay, halina't pagsaluhan natin ito hinahin ko. Pinaghanda ko. May ngiting sa labing sambit nito na ikinangiti rin ni Lia. Kamusta naman pala ang pag-aaral mo? Minsang tanong nito habang nasa gitna sila ng pagkain. Okay naman Medyo namamblema lang ako sa tuition dahil nagsara na yung parlor na pinagsaside-linean ko. Kwento niya nga rito. Nilingon niya pa ang pinsang pasimpleng nagtitipa sa cellphone nitong nasa ilalim ng lamesa upang hindi makita ng ama. Huwag ka mamblema sa tuition mo. Dahil ako nang sasagot doon, sagad nga nitong kinalihim ng mata ni Lia. Agad siyang tumayo upang yakapin si Ferdinand. Thank you. Galak niyang sambit habang nakayakap sa likuran nito. Tinapik-tapik naman ng lalaki ang kamay niya na nasa liig nito. Walang anuman, Lia. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagkain mo. Aning nito na sinunod naman agad ni Lia. Natapos silang tatlo na kumain nang hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Lia. Dahil solved na naman ang problema niya para sa buwang ito. Hindi kaya mapunit ang labi mo sa kakangiti dyan? Winasak ni Lia ang pagngiti nito nang pumasok sa silid nito. Masaya lang talaga ako, insan, dahil hindi ko na problemahin ang tuition ko ngayong buwan. May oras na ako para humanap ng pwedeng extrahan ng hindi nagmamadali. Turan niya rito na pinangutang na lamang nito dahil nakatuon na naman ang atensyon nito sa hindi mabitaw-bitawang cellphone. Hindi na lamang nga niya inistorbo ang pinsan at taunang pumasok sa banyo. Lia, pahiram naman akong pantulog Tapos na siyang maglinis ng sarili. Tanging tuwalya na lamang rin ang tumatakip sa pinagpala niyang katawan. Kumuha ka na lang doon sa cabinet Itinuro nito ang lagayan ng mga damit. Puro naman sexy nighties itong mga pantulog mo, Lia. Ani niya habang isa-isang tinitingnan ang mga pantulog nito. Wala kang pajama? Tanong niya pa, ngunit umiling lamang sa kanya si Lia habang may nakakalokong ngiti sa labi. Ngiting aso ka dyan? Salubong ang kilay niyang tanong rito bago kumuha ng napiling pantulog. Sinadya ko talagang sexy ang pantulog ko dahil sumasalit si dito, ang boyfriend ko.
Napangiwi naman si Lia habang isinusuot ang hiniram na pantulog. Hindi kaya salisihin kami ngayon? Uy, ayoko maging audience nyo ha? Agad naman niyang sabi at tinawanan lamang iyon ni Lia. Hindi pupunta ang baby loves ko ngayon dahil nasa bahay siya ng lola niya. Na kailangan niyang bantayin ngayon dahil nag-overtime ang tita niya sa trabaho. Saad nitong siya namang ikinapanatag ni Lia. Siya nga nag-alaga ng cocomelon ko. Natatawang tukoy pa nito bago pumasok ng banyo. Natawa na lamang din siya nang ibinagsak ni Lia ang sarili sa malambot na kama ng kanyang pinsan. Mabango sa loob ng silid. Amoy lavender kaya agad na nakatulog si Lia. Nagising na lamang siya nang maramdaman pagkabog ng pantog. Dahan-dahan siyang bumangon. At tumayo ng kama upang hindi maistorbo ang tulog ng pinsang kanina pa natutulog. Matapos magbanyo, nakaramdam naman siya ng pagkauhaw. Kaya't lumabas na rin siya ng silid upang uminom ng tubig. Katabi lamang ng silid ni Mia ang kwarto ng ama ng pinsan. Lalampasan na sana ni Lia ang silid na iyon nang marinig ang mahihinang halinhin sa loob ng silid nito. Gawa ng kuryosidad, kaya dahang-dahang binuksan ni Lia ang hindi nakalak na pintuan. At doon, nakita niya si Ferdinand na ginagawa ang bagay na nakakapagatid dito sa dulo. At may pinapanood ito habang hawak ang cellphone. Sunod-sunod na ngang napalunok si Lia at pinalot na matinding init ang kanyang katawan. Gusto niyang lapitan si Ferdinand upang siya na nga ang gumawa ng bagay na iyon dito. Ngunit pinangunahan siya ng takot. Takot na baka magalit ito sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi habang ang kamay niya ay naglalakbay na sa bagay na iyon sa kanya. Sinabayan niya ang ginagawa ni Ferdinand habang impit siyang nakakapaglabas ng ingay sa kanyang lalamunan. Tuluyan na nga rin siyang nanginig nang matapos si Ferdinand sa ginagawa nito. Tumayo na nga ito sa kama kaya't dali-dali na nga siyang umalis sa pintuan nito at agad pumasok sa silid ng pinsan. Naglinis na muna siya ng sarili bago pa lumabas. Dahil mas lalong nadagdagan ang pagkauhaw na kanyang nararamdaman. Nasa kalagitnaan na nga ng pag-inom si Lia nang lumabas sa room si Ferdinand. Kita ng dalaga sa gilid ang kanyang mata, ang butil-butil na pawis ni Ferdinand. Nauuhaw ka rin po? Sinadya niyang kalamsin ang tinig matapos niya itong harapin. Lihim siyang napangiti nang mapalunok ito matapos siyang hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa. Manipis lamang ang pantulog na suot niya. Maganda ho ba ako? Nangaakit niya ngang tanong habang unti-unting lumalapit dito. Sunod-sunod na paglunok naman ang ginawa ni Ferdinand. Oo naman, maganda kang dalaga, Lia. Pabilis na binawi ang tingin dito at agad na nagsaling ng tubig. Pasinghap na lamang siya na biglang yumakap sa kanya si Lia. Gusto niya ngang sitahin ang babae dahil nabuhay ang kaibuturan niya. Ngunit kaya naman ang katawan niya dahil nagugustuhan ito ang init na nararamdaman niya. Pwede ho nating gawin yon. Huwag ka mag-alala, safe ako at walang ibang makakaalam ng gagawin natin kung hindi tayong dalawa lamang. Mapang-akit nga niyang bulong sa mismong tenga ni Ferdinand. Nawala na nga ng tuluyan ang pangamba niya, lalo na nang makita sa mga mata nito ang paghanga sa kanya. Pwede kong punan ang pangangailangan mo, muli niyang bulong habang naglalakbay ang kamay, nakagat ang labi ng marating ang kanyang pakay. Sa kwarto na tayo, anya rito, at doon lamang humarap sa kanya si Ferdinand. Huwag mahihiya, lalo't nandito ang anak ko. Ramdam ni Lia ang sobra-sobra nitong pagpipigil sa sarili. Napangiti naman siya bago tumango rito. Next time, hindi ko nahahayaang tanggihan mo pa ako. Mabilis niyang tiningkayad si Ferdinand. Tsaka ito binigyan na magaang halik sa labi. Good night po. Siya nga pala, hindi mo na kailangang pagurin ng sarili mo. Isang ngiti mo lang at eto ko. Agad akong pupunta sa iyo. Kinindatan niya nga ito bago iwan sa kusina at kababalik pa lamang. May ngiti sa kanyang labi na bumalik sa higaan. Sa muling pagtulog nito, sa bahay na ito, sinisiguraduhin niyang aalis ang anak nito nang sa ganoon masolo niya ito at kanyang gagawin ang bagay na kanyang binabalak. Sumapit nga ang umagang wala si Ferdinand nang maguwaran si Lia. Nakalimutan niyang alas 5 pa lamang. At lumarga na ito
May kalayuan ang kanyang papasuking kumpanya. Minabuti na lamang ni Leah ang paghiga dahil may thesis sila sa araw na ito. Feeling niya nung hapon na yun ay gagawa pa lang ang professor nila ng ganun. Sa bahay na lamang nila yun gagawin. Mukhang umaayon kay Leah ang lahat dahil ginawa lamang na homework ang kanilang thesis. Nag-text rin ang boyfriend ni Leah na susunduin ito ng palihim mamayang gabi pagkatapos magawa ng kanilang thesis. Wag na wag mo akong isusumbong kay Papa ha. Sasagutin ko palagi yung baon mo. Basta, suportahan mo lamang ako ngayon sa gagawin naming date ng baby loves ko. Pakiusap nitong malugod at may ngiti pa sa labing sinangayunan ni Leah. Tapos na nga nila ang kanilang thesis at tapos na rin silang maghapunan. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng nobyo ni Leah. Nasa labas na nga siya. Gosh, diligan na naman this. Aalis na ako insan ha. Ikaw nang bahala rito. Adios, my pretty and sexy cousin. Kumendat ito sa kanya't yumakap. Pinalo pa nga nito ang pangupo niya na kinatawa na lamang niya. Nang tuluyang makaalis ang dalaga at saka naman dinukot ni Leah ang gamot sa kanyang bag. Noon pa siya umiinom ng contraceptive magmula nang makuha siya ng kauna-unahang nobyo. Isang buwan pa lamang silang hiwalay ng pinagsukuang lalaki. Ngunit patuloy pa lamang siya sa pag-inom ng contraceptives. Gaya ng kagabi, sexy na pantulog muli ang kanyang sinuot. Nagwisik nga siya ng pabango at nilugay rin ang hanggang bewang niyang buhok. Dahan-dahan siyang humakbang papasok ng silid hanggang sa makarating ang kwarto ni Ferdinand. Nakabukas iyon. Rinig niya ang paglagasglas ng tubig mula sa loob ng banyo, kaya't prente nga siyang umupo sa gilid ng kama. Sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Tumayo siya tumarap kay Ferdinand. Halata ang pagkagulat, ngunit panandalian lamang. Tila nawala naman sa katinuan si Ferdinand. Na ilang hakbang ang dinistansya sa kanya at mapusok siyang hinagkan sa labi. Pigilan mong wag makagawa ng ingay, Leah. Agad na sagad ni Ferdinand nang itulak ito sa kama. Maiksi lamang ang eksena sa ganitong senaryo. Isa pa nga itong nag-aya kaya sino ba naman siya para pahindihan ang alay na kusa ng lumalapit sa kanya? Sino ba naman siya para pahindihan ang alay na kusa ng lumalapit sa kanya? Muli niyang hinagka ng malambot itong labi. At dahil nga sa pareha silang uhaw, hindi na nga sila nagpatumpik-tumpik pa, agad na nga nilang pinag-isa ang kanilang mga katawan. Hindi napigilan ni Leah maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan dahil sa sensasyong nararamdaman na mga oras na iyon. Napapakapit na nga rin siya sa bedsheet ng kama. Kulang na lamang ay masira ang kama dahil sa tindi ng ginagawa nila. Ilang sandali lamang, parehas nilang narating ang dulo, ngunit hindi pa nga natatapos roon. Lasan natin to, Leah ha? Dahil may trabaho pa ako bukas. Wika ni Ferdinand. Nang sila ay hindi pa nga nakontento. Kung pwede nga lang ay hindi na nga niya tatantana ng dalaga, ngunit maaga pa siya bukas at kailangan niyang ipahinga ang pinapagod niya ngayong katawan. Pikit ang mata nilang pareho habang tinadama ang init ng katawan ng bawat isa. Tila wala na nga makakapigil sa kanila ng mga oras na iyon, kaya't masaya sila sa nangyayari sa kanila ngayon. Muling naramdaman ni Ferdinand na malapit na nga niyang marating ang dulo, kaya naman pinagbuti niya ang ginagawa niya. Lupay-pay nila ibinagsak ang kanilang mga katawan sa kama. Kailangan lamang ni Leah ipahinga ang sarili kahit ilang minuto bago siya umalis sa silid ni Ferdinand. Ang usapan kasi nila ni Mia, pagbubuksan niya nga ito ng bintana bandang alas 4. Tiningala niya ang wall clock, alas 2 na nga ng madaling araw. Agad siyang bumangon dahil hindi niya nais na mabuko ang kalokohang pinagagawa nila ni Ferdinand. Lalabas na po ako ha. Salamat dito sa pa-fireworks mo. Nagustuhan ko ng sobra. Lulan niya pa si Ferdinand bago magbihis ng sarili. Nagpasalamat din sa kanya si Ferdinand at sinabing last na nga nila yon dahil isang malaking kasalanan ang ginawa nila. Nagkibit balikat na lamang si Leah sa sinabi ng inaantok at mukhang pagod na si Ferdinand bago niya nga ito tuluyang iwanan sa silid. Pagpasok niya sa silid ni Mia, minabuti niyang linisin ang sarili lalo't naglalagkit at nangangamoy siya. Saktong alas 3 nang muli siyang mahiga sa kama at pinilit na matulog
nagising na nga lang si Lia nang malimpungatan sa kaluskos na nagmumula sa labas ng bintana. "Lia, buksan mo na tong bintana," rinig niyang saad ni Mia na nasa harapan ng bintana ng salamin. At agad naman niyang pinagbuksan. Ang babaeng may malaking ngiti sa labi. Kita pa nga niya ang malaking marka nito sa liig. Mukhang napalaban na, biro niya rito bago bumalik sa higaan. Oo, grabe, the best talaga ang nobyo ko. Napaka-gifted, solve na solve ako. Impit ang tili nitong saad sa kanyang tinawanan na lamang. Umidlip ka kahit saglit dahil bukas natin ipepresent yung thesis natin. Ani rito na siya namang sinunod. Yumakap pa nga ito sa kanya at hinayaan na lamang. Bandang 6:00, nagising ang magpinsan. Meron nang nakahaing pagkain sa hapag. Kaya't hindi na nga sila nahirapan pang maghanda ng kani-kanilang handaan. Matapos ngang kumain ay tuluyan na nga silang gumayak. Laking pasasalamat nilang dalawa dahil walang mali sa thesis na ginawa nila. Mas lalo pang natuwa si Lia dahil binayaran na rin ni Ferdinand ang kanyang tuition kasabay ng tuition ng anak nito at ipinasya na nga niyang iuwi sa bahay nila nang matanggap ang text ng ina na kailangan siya nito. Mula nang nawala na nga ito at ang nobyo nitong si Hector. Pagdating sa bahay, tuluyan niyang nakumpirma ang hinala. Napangisi na lamang siya na makita ang ina sa salas na umiiyak. "O ano? Wala na naman kayo nung lalaki mo. Sinabi ko naman kasing tigilan nyo na yung pakikipagrelasyon nyo sa kung sino-sino lamang. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo." Sermon niya sa ina. At dito na nagtatapos ang ating kwento.